Batid ng lahat na may sakit sa puso si Gina Malyard, kaya naman lahat ng pag-iingat ay ginawa nila sa pagpapaalam sa kanya na masaklap na balitang patay na ang kanyang asawa. Si Josephine, ang kanyang kapatid ang bumagsa nito sa kanya. Sa maputol-putol na paraan ay unting-unting na ipahiwatig nito ang pangyayaring habang nakatabi naman sa kanya si Richard. Si Richard ay kaibigan ng kanyang asawa at siyang unang nakarinig sa balita. Nasa tanggapan siya noon ng pahayagan ng makarating ang balitang nagkaroon ng sakuna sa Marilas ng tren, kung saan isa si Betty Malyard sa mga namatay. Naghintay lang siya sandali sa pagdating ng pangalawang telegrama upang makopirma ang balita at saka nagmamadaling nagtungo sa tahanan ng mga Malyard upang siya ang unang makapaghatid ng balita at maagapan ang ibang taong maaaring hindi imahing kasing ingat at kasing bayanad niya sa pagsasabi. Di tulad ng ibang babaeng nakarinig sa ganitong masaklap na balita na di agad makukuha ang bigat at kahulugan nito. Si Gina Malyard ay agad napasigaw at buong pait na nanangis sa mga bisig ng kanyang kapatid. Nang mapawi ang matinding unos ng dalamhati, ay agad siyang nagpulong sa kanyang silid. Sinabihan niya ang lahat na gusto niyang mapag-isa. Napasalampak siya sa isang malaking silyang nakaharap sa bintana. Pakiramdam niya'y pagod na pagod siya. Pagod na hindi lang nadarama ng kanyang katawan, kundi umaabot sa kaibituran ng kanyang kaluluwa. Natatanaw niya sa labas ng bintana ang mga dahon ng punong tila masasaya sa pagdating ng tagsipon. Naamoy niya sa hangin ang mabangong hininga ng bagong patak na ulan. Narinig niya mula sa ibaba ang tindero nag-aalok ng kanyang paninda. Nakarating din sa kanyang pandinig ang mahinang himig ng awiting inaawit ng kusino. Gayon din, masayang awitan ng mga ibong maya. Sa gawing kanluran ng kanyang bintana ay nakasilip ang bughaw na langit sa mga balumbong ng mapaputing ulap. Isinandal niya kanyang ulo sa malambot na kutsyong nakabal sa silya ng hindi halos gumagalaw. Maliban na lang sa paghikbing tila bumibikig sa kanyang lalamunan at timanig sa kanyang buong katawan. Tulad ng isang bata sa pag-idlip ay humihikbi pa rin hanggang sa kanyang panaginip. Bata pa siya, may maganda at kalmadong mukha, kung saan ang mga guhit ay kakakitaan ng katatagan at pagsupil sa kung ano mang nararamdaman. Subalit ngayon siya ay nakatitig sa kawalan sa bughaw na kalangitan na tutuldukan ng mumunting ulap. Hindi ito titig ng pagmumuni-muni, kundi pagpigil ng isang matalinong kaisipang nais kumawala. May isang damdaming paparating sa kanya at hinihintay niya ito ng may pagkatakot. Ano ba ito? Hindi niya may paliwanag, banayad at mailap. Hindi niya matanto kung ano, subalit nararamdaman niyang ito'y gumagapang sa kalangitan. Dumarating sa kanya sa pamamagitan ng mga tunog, ng amoy at ng kulay na pumupuno sa hangin. Ngayon tumihip ang kanyang dibdib at nakadarama siya ng kalituhan. Unti-unti na niyang nakikilala ang bagay na lumalapit at bumabalot sa kanyang pagkatao habang pinipilit niya itong paglaban kahit pa wala na siyang lakas na may kita sa dalawang maninipis at namumuti niyang palad. Namalay na lang niyang isang salita ang ibinulong ng kanyang mga labi. Paulit-ulit ang pagbigkas ng pabulong. Malaya! 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 Titig sa kawalan at pagkatakot ay nakawala sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito'y napalitan ng ningning. Bumis ang tibok ng kanyang puso, ang bugso ng dugo ay nakapagparelak sa bawat himaymay ng kanyang buong katawan. Hindi siya minto upang tanungin kung ang damdamin bang umiiral sa kanya ay isang higanting kaligayahan o hindi. Minaliit ng malinaw at mataas niyang pananaw ang nadarama. Alam niyang luluha siyang muli kapag nakita niya ang mabubuti at mapagpalang mga kamay na pinagsalikop ng kamatayan. Ang mukhang tanging titig lang ng pag-ibig ang inuukol sa kanya, ngayon matigas, kulay abo at patay. Subalit natatanaw na niya ang kabila ng mapait na gunitang ito, ang paparating na maraming taon na kanyang-kanya na. Inuunat niya ang kanyang mga braso at kamay upang salubungin ito. Wala siyang sino mapaglalaanan ng kanyang buhay sa mga darating na taon. Mabubuhay na siya para sa sarili niya. Wala nang makapangyarihang bagay ang magpapasunod sa kanya sa isang bulag na paniniwalang ang babae at lalaki ay may karapatang magpataw ng kagustuhan sa isa't isa. Mabuti man ang masamang intensyon, isa pa rin itong krimen sa kanyang pananaw sa mga sandaling ito ng kanyang pagmumuni-muni. Mahal niya ang kanyang asawa paminsan-minsan. Madalas hindi niya ito nadarama, subalit hindi na ito mahalaga. Ano po ba ang silbi ng pagmamahal sa harap ng malakas na damdaming itong bago pa lang niyang nakikilala at pumapalot sa kanyang pagkatao? Malaya na! Malaya na ang aking katawan at kaluluwa! Ang paulit-ulit niyang ibinubulong.
Si Josephine ay nakaluhod sa labas ng nakapinid na pinto habang ang mga labi ay nakadikit sa susian at nagmamakaawang papasukin siya. Luis, buksan mo na ang pinto! Parang awa mo na! Buksan mo ang pinto! Magkakasalit ka sa ginagawa mo! Ano ba ang ginagawa mo, Luis? Sa ngalan ng Diyos, buksan mo ang pinto! Umalis ka na! Hindi ako gagawa ng bagay na magdudulot sa akin ng sakit. Ngayon pang siya'y tumungga ng gamot mula sa buhay na namumula sa bukas na bintana ng kanyang silid. Naiisip na niya ang mga araw na darating sa buhay niya. Mga araw ng tagsibol, mga araw sa tag-araw, at iba't iba pang araw na kanyang-kanya lang. Umusa siya ng maikling panalangin na sana'y humaba pa ang buhay niya. Kahapon lang, naisip niya nang may pag-aalala na baka maging mahaba ang buhay niya. Tumayo siya at pinagbuksan ng pinto ang kapatid na kanina pa nangungulit. May kita sa ningning ng kanyang mga mata ang tagumpay at naglahad siya tila isang diyosa ng tagumpay. Sinapon niya ang baywang ng kapatid at masigla silang bumaba sa hagdan. Nakatayo si Richard habang naghihintay sa kanila sa ibaba ng hagdan. May nagbukas ng susian sa harapang pintuan. Gulat ang lahat nang pumasok si Brenty Malyard, halatang pagod ng kaunti. Dala-dalang kanyang bag at payong. Malayo raw siya sa lugar kung saan nangyari ang sakuna at hindi nga niya alam na nagkaroon pala nito. Ikinatulala niya ang malakas na pagtili ni Josephine. Naging mabilis si Richard na humarang sa pagitan nila ng asawa. Nang dumating ang doktor ay sinabing namatay si Luis dahil sa sakit sa puso nang dahil sa kaligayahang nakamamatay.